may geothermal plant pala dito, oh. Balayan. Dami nilang pipes. Ang mga pre, oh. Pagdaan natin dyan sa campo rin. Tapos yung turbine na dyan yung napupunta. Kami lang dito, mga road widening na dito, no? Pero so yo, we're back mga tol. At linggo ngayon mga tol, no? Tinitira natin ngayon mga long ride. No, nakaraang linggo, nagsilang Cavite tayo. Ngayon may pumasok sa atin, Bae naman to mga tol. Bae Laguna. Medyo dulong-dulo na to mga tol ng ano ha. Ay hindi naman dulo, pero lagpas na siya ng Los Baños mga tol. Hanggang UPLB lang ako nabiyahe. Doon na yung pinakamalayo ko. Dito sa part ng Laguna. Ngayon, matitesting natin. Pwede ba tayong bumiyahe sa Bae, no? Kung meron bang booking doon. Tingnan natin kung legit mga tol. Yun mga tol, na-pick up na natin si Sir. At itong booking na to is 416 pesos, no? Cubao Laguna hanggang Bae Laguna. Bae Laguna. Makakapag-rides na naman tayo ng bayad. Bakabakin muna natin to mga tol, no? Kasi medyo malayo-layo pa to. Yun, approaching Los Baños mga tol. Nakilig. Yung mga booking natin, no? Hanggang dito lang tayo. Pangit ng asfalto talaga. Medyo madulas yan. Huwag tayo magtitiwala dyan sa asfalto. Kasi nagtidegrade kasi itong mga asfalto na to pagka nababasa. Hindi yung katulad na itong sementado talaga. Yung mga semento talaga kahit nabasa yan, okay lang. Ito hindi. Tol, no? Dito na tayo sa LB at makakita rin tayo ng mga ibang joyride dito. Yung ibang joyride dito nagpo-post sa group eh. Huwag na yung bumiyahe dito sa LB. Kami lang dito mga taga LB. Kasi maraming booking dito sa LB mga tol. Kaya sa UP, labas-pasok dyan. Isang beses bumiyahe ako dyan isang araw. Siguro nakalima ako. 5 tigsi 60 pesos. Pabalik-balik lang ako dun. Magkano na rin yan, di ba? Lalapit lang ng biyahe. Hindi natin kaya makapagsabayan doon sa mga sasakyan kasi dapat ang gulong niya mga yan eh. Tayo, dalawa lang. Baka tumulas tayo. Diyan, no? Saglit na saglit lang. 11 kilometer na lang natitira sa ating biyahe. 24 minutes mga pre. Bilis, no? Bilis ng pacing. Yan, dito medyo papabagal na tayo dito kasi medyo makipat ang kalsada tapos crowded na rin. Dito sa may bayan ng LB. Dito mga tol, yung kanan papunta ng Jamboree Road. Sayang hindi natin na-document yung pagdaan natin dyan sa Jamboree Road. Ang ganda rin dyan. Ito kasi ako nag-YouTube dyan eh, mga panahon yun eh. Pero baka diba, makapagkatitulog tayo dyan, na-videohan natin. Ganda dyan mga tol, Jamboree Road. Dyan nagkakamping yung mga Boy Scout of the Philippines. Yan, approaching sa bayan na LB sa kanilang Central Market. Medyo traffic na dito eh. Kaya ginagawa rin pala yung sidewalk. Nagpa-flood control din pala sila dito. Batong malaki. Los Baños mga tol. Dito sa may Olivares Plaza. Dito mga traffic. Dito sa Kabayan-Bayanan. Pwede na rin tayong lumiko dito sa may Maahas Road. Kaso doon na tayo sa kabila. Kasi ayaw nga natin na traffic eh. Ayun o. Tagal din ng stoplight dito. Pwede na sana tayong kumanan doon, no? Pero wag na lang. Dito na tayo. Dami establishment dito, no? Kulong na lang dito, SM eh. Pero alam ko magtatayo ng SM dito sa may Pagsanahan. SM Center, Pagsanahan. Mali pala kanina. Ito pala yung Maahas Road. Yung dadaanan talaga natin mismo. The Maahas Road. Dito na tayo. Kanan. Punta ng Bae. Holy guacamole. Ang liit pala dito. Dito pala tayo matatagalan.
Ayun, kita natin ang palayan. At yun, putol pala ang daan dyan. Ayos, ganda ng view. Ito tayong papunta ng UPLB. Tayo makakadaan dyan. Road widening na dito, no? Pero hindi tinanggal yung mga poste ng kuryente. Grabe, sarap ng hangin. Ang hangin dito, yung hangin na walang flavor mga pre, sarap. Gilid pala to ng Makiling mga pre, ganda ano, may dog. They're living in the future here. Mga naka-electric ano na sila eh, electric bus. May daan naman pala dito sa kaliwa. Dito na tayo sa Barangay Trangka, malapit na si sir. 1.4 kilometer na lang. Talaga ang provincial vibes. Dito na tayo sa konti na lang mga pre. Makukuha na natin yung 416 pesos natin at makahanap na ng maiihian. Ihi na ako. Dito kayo sir, 416 sir. Okay na sir. Thank you sir, thank you sir. Ewan mga tol, no? Di natin alam kung saan tayo makakakuha ng biyahe dito ulit. Tingnan muna natin yung mapa, check natin kung saan ba tayo. Nasa gilid tayo ng Mount Makiling mga tol. Pagka diniretso natin tong daan na to, papunta siya ng Santo Tomas sa San Felix. Tapos yung pagkumanan tayo dito sa may diniretso natin to, tapos pagkumanan tayo SM Santo Tomas naman. Siguro mga tol, diretsohin na natin to mga tol. Ngayon mga tol, naka-on naman yung auto accept natin. Depende na kung saan tayo mapadpad, no? Sinabi ko naman din kanina, di ba? Tinignan na rin natin sa mapa. Pag diniretso natin tong daan na to, papunta siya ng Santo Tomas, Batangas mga tol. Itong San Luis Avenue. Tama nga ba? Siguraduhin nga natin muna mga tol. Baka kasi maligaw pa tayo eh. Hindi naman kasi tayo taga rito eh. Sa akin naman, okay lang din naman mag-explore. Kasi, ayun, 8.9 kilometer mga tol. 8.9 kilometer ang bubunuin natin. Baka punta lang ng Santo Tomas. Di natin alam kung may biyahe dun sa Santo Tomas, no? Pero okay lang yan. Sinaglit naman natin eh. Tsaka tumipid naman yung motor natin sa gas, no? Nag 40 km per liter naman siya. Kaya mga tol, bakbakin muna natin to hanggang Santo Tomas. Hanggang makakakuha tayo ng biyahe, no? Eh mga tol, no? Maganda naman yung kalsada. Smooth naman na asfalto. Di naman basa. Ayan no. Dito na tayo. At yun, hanggang dun lang pala. Dito pala mga tol, lubak-lubak na. Wait. Pero okay lang no. We're hoping. Kasi malayo-layo ito. Siguro may nabiyahe rin naman dito. Di nga lang ganun ka often no. Kasi pag nag-LB tayo, babalik din lang tayo ng Kalambay. Dito na. Para maiba naman, di ba? Hindi naman puro pera lang inatupag natin. Bayin na natin to hanggang Santo Tomas. Di ba lang dinigdigan? Di ba lang 500 na sir eh. Wala stick eh. Di ba lang 500? Ito, okay lang. Bawi tayo. Okay lang yun. Kasi 31 kilometer din yung inano natin kanina. 31 kilometer. Tapos ang nakalagay kay Joyride, 28 lang. Hindi ko alam kung saan napunta yung 3 kilometers ni Joyride eh. Kasi pag ginana natin sa mapa, nagti-31. Hindi naman natin din di ba? Kasi minsan naman, sobra-sobra. Minsan, nakakakuha ko 17 kilometer na long ride. Pero pagka nilagay ko sa mapa, 12 kilometer lang. Pero hindi ako nagre-reklamo. Depende kasi kay Joyride kung saan tayo papadaanin ni Joyride eh. Basta kay Joyride mga tol, no? Uy! Bojack! Si Bojack mga tol. Depende naman kay Joyride mga tol. Packet pala to, wala stick. Packet pala to mga pre. Gagi. Parang wala nang nadaan dito mga tol. Tignan nyo naman oh.
Gagi, parang UPLB rin pala dito. Ay. Medyo ano to. Ito naman yung kalsada mga tol na itong ganto, semento siya. Di siya nagde-degrade katulad nung sa asfalto, no? Pero pag ito naman, nilulumot naman to mga tol. Yun ang pangit dito sa kalsadang to. Pero mas okay, mas prepared ko na to kaysa doon sa asfaltong basa, no? Dulas kasi nun eh. Dito naman mukha naman siyang walang lumot. Nadadaanan naman siya kahit papaano ng mga sasakyan. Ayun mga tol, no? Paakit pala dito. Ayan, bumaba na yung kilometer per liter ng motor natin. Naging 38 na. Kasi paakit pala mga tol. Ayan, no? Barangay Bitin. Ay, baka mabitin tayo dito. Kasi paakit, oh. Ano ba mabitin tayo dito, ah. Pag nature strip tayo ulit. May bundok pala tayo na dadaanan. Yung inaasahan nating 40 km per liter na ano, na magsasalba sa atin sa gasolina, wala na. Kasi bakit pala dito? Uy, may geothermal plant pala dito, oh. Di ba? Geothermal yan. Yung ginagawa nilang kuryente, yung ano mga tol. Ginagawa nilang kuryente yung init ng lupa. Ayan, oh. Geothermal yan mga pre. Ayan, oh. Doon, oh, may mga engineer nga dun eh. May mga kabayo sila dito. Medyo maliliit lang yung kabayo nila, ano. Hindi matatangkad na kabayo. Haba ng pipe na yan, oh. Hanggang sa kaya yan. Ay, wala na akong signal mga tol. Nawalan tayo ng signal. Sobrang ano eh, no? Sobrang insulated ng mga pipe, oh. Para sa kaya yan, no? Pero parang paalam ko talaga geothermal talaga eh. Kasi insulated yung pipe, oh. Ayan, oh, meron pa nga dito sa may ibabaw ko eh. Ayan, oh. Galing, no? O siya, wala akong signal. Ayan, mga pre, oh. Daming pipe. Si Bojack, oh. Ang ganda ng kabayo. Sana. Pati pilik mata nga ba eh. Sana, ini-scan tayo ng mga lokal ah. Ano, bakit may joyride dito? Sabi naman, no, pwede naman tayo makipag-interact sa mga lokal kasi yung biyahe naman natin eh, hindi naman ganun kalayo, no, na to the point na iba na yung salita ng mga tao. Hindi naman ganun. Malapit lang din to. Laguna pa rin to eh. Pwede rin tayo makipag-interact dun sa mga lokal. No? Hindi nga lang tayo masyadong maboka, masalita. Ayun, no? Philippine Geothermal. Sabi sa inyo mga tol eh. Galing, no? Dami nilang pipes. Ito, laki nitong pipe na to. Ngayon mga tol, no? Yung geothermal, nakakagawa sila ng kuryente gamit yung ano, yung init ng makiling. Kasi syempre, di ba? Nag-i-steam yan eh. May palusong dito. Init ng makiling, nag-i-steam. Kaya niyang gumawa ng steam. Ngayon yung steam na yon, kaya na niyang magpaikot ng ano, turbine ba? Tapos yung turbine na yon, papaikot niya yung mga coil na alam niyo sa may dynamo, yun. Ngayon, gagamitin nila yung steam na yun para mapaikot yun. Siyas yan. Makagawa sila ng kuryente, di ba? Stig. May mga ganyan pala dito, no? Tapos sa Meralco bill natin, no? Sila yung nasa generation charge. Sa kanila nang gagaling yun. Kumbaga yung binabayad natin, sa kanila napupunta. Kung madidistinguish nyo yun doon sa Meralco bill nyo, no? Dito yung napupunta sa mga ganito. Sa mga coal power plant. Ito, yung geothermal power plant. Diyan yung napupunta. Yung kay Meralco, yung distribution. Kasi si Meralco lang na may nagdi-distribute ng kuryente. Galing, no? Ngayon mga tolo, itong malalaking ano naman na to. Ayan, plant A, yung nakalagay naman. Yung malalaking poste ng kuryente na yan, yun na yung sa Meralco. Sila kasi nagdi-distribute ng kuryente sa mga bahayan para makarating sa mga bahay natin. I-step down, step up nila yung mga voltahe ng kuryente. Sila na yung bahala doon. Sa pag-generate naman ng kuryente, yan, yung mga power plant. Ano ba lugar to, no? Ano ba yung Felix? San Felix? Ay, ito pala, barangay, ano, Bitin naman, Bitin. Barangay Bitin, na paakyat, na wala palang signal, no? Grabe, makita daw wala tayong signal. So yun, mga tol, no? Nakita natin yung mga, ano doon. Galing naman nun, yung geothermal power plant doon, no? Pinagkukuha na natin ng mga kuryente.
Yun, no, na-realize lang natin na hindi pala para lang sa mga swimming pool yung mainit na tubig ni Makiling, no? Para rin pala sa paggawa ng kuryente. Hindi natin na-expect yun, no? Hanggang sa ngayon, na nakita na natin, no? Na ganun pala. Galing! Nakakamangha. Yung mga pipe nga lang na nandun, no, medyo nasa, yung ibang pipe doon, parang nasa decaying stage na rin. Medyo matanda na rin siguro yung mga pipe na yun, no. Parang yung ano niya, yung insulation niya na nakalagay dun sa pipe, parang natatanggal na. Nababalatan na. Siyempre, yung pag nabalatan yun, makakawala yung yung init. Eh yun nga yung kailangan para mapaikot yung mga turbine, di ba? Para makagawa ng kuryente. Pero ayos pa rin, di ba? So yun, nandito na tayo sa may highway ulit. Papunta tayo ng Santo Tomas mga tol. Ligulan tayo dito sa may kanan. Ayun mga tol, sa Batangas na tayo, no? Kanina nandun lang tayo sa Bay Laguna. Grabe yung binahe natin mga tol. Para din no? Mangyayari to sa binahe natin. Pinanggas lang natin. Kasi sobrang liblib ng lugar. Wala namang ding booking, no? Pero okay lang, nakapaggala naman tayo. Nung mahalaga dun, linggo naman dapat pahinga rin naman talaga tayo ngayon Nakita lang natin yung biyahe ni sir. Kaya kinuha natin, di ba? Ginawa niya naman 420 mga tol Tip naman siya kahit papaano. Magkano? Kapatabiso?